Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-179 na kabanata. Nawawala si Lindsay. Pagkatapos makuhaan ng larawan ang mga performer, ang mga tao ay nagsimula ng umalis sa party. Binati ni Colin si Leona, at niyaya na ipagpatuloy ang party sa pagkain ng dinner sa labas kasama ang iba. Hindi tinanggap ni Leona ang imbitasyon, at naghahanda siya sa isang tahimik na gabi. Ang ilan sa mga estudyante ay inimbitahan si Alex upang maghapunan pero magalang siyang tumanggi. Sinabi niya na huwag ipagkalat ang donasyon sa publiko. Marami sa kanila ang pumupuri kay Alex bilang hindi mapaghangad. Si Eddie na roommate ay pinagmamasdan si Alex. Tinapik niya ito sa balikat at sinabi ng may ngiti, "Alex, mayaman ka pala, itinago mo ito sa amin." Sumagot lang si Alex sa pamamagitan ng ngiti. "May pera ako, pero ibinigay ko na ito sa school. Mahirap na ako uli. Hindi kita niloloko. Ang pera ay parang isang basurang papel na hindi ko pwedeng gamitin." Ang mayayaman na tao ay nagsasalita talaga ng kakaiba. Wika ni Eddie. "Ikaw ang boss sa ating dormitory. Ikaw ay may magandang kinabukasan na sobrang dami na kayamanan." Ngumiti si Alex ng mapait. Hindi niya pa pwedeng ipaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Eddie. Gusto siyang imbitahan ni Eddie sa labas ng campus para kumain. Pero sinabi ni Alex ay mayroon siyang personal na gagawin na kailangan asikasuhin. Sinabi niya na kukuhain na niya ang kanyang cellphone. Pagkatapos umalis ni Eddie, nakita ni Alex na kulang sa 200 na tao na lang ang naiwan sa quadrangle. Si Leona ay naglalakad sa crowd na may hawak na cellphone, at parang may hinahanap. Mabilis na lumapit si Alex dito. "Leona, sino ang hinahanap mo?" tanong ni Alex. "Nandito ka sa tamang oras. Di ba sinundo mo si Lindsay? Nasaan siya ngayon?" "Hindi ko siya makontak." Si Leona ay mukhang balisa. "Hindi ko alam kung nasaan siya," sagot ni Alex. "Isinama ko siya dito, bakit mo ako tinatanong?" "Hindi." Si Leona ay napatingin, at ang kanyang puso ay kinabahan. Hindi sinundo ni Alex si Lindsay, at hindi niya ito matawagan. Ano ang nangyari sa kanya? Nagtataka siya. Nang sandaling iyon ang kanyang cellphone ay nag-ring. Siya ay natatakot. Nang makita niya na numero ito ng kanyang papa, mabilis siya na sumagot. "Leona, nagpadala ako ng sasakyan sa paaralan upang sunduin ka. Ngayon ay bilisan mo na umuwi." Ang boses ni Charles Marvel ay banayad. Si Lindsay, bakit ano ang nangyari? Si Lindsay ay kinidnap ni Hunter. Tumawag siya at humihingi ng $10 million na ransom. Wika ng kanyang papa na malalim ang boses. "Leona, ikaw ay nanganganib din ngayon, umuwi ka na kaagad." Sa narinig na nakidnap si Lindsay, ang katawan ni Leona ay nanginig at muntik nang bumagsak. Nagmadali si Alex upang tulungan ito. "Umalis ka dito." Si Leona ay napatigil, at itinulak siya. "Dahil sa iyo si Lindsay ay nakidnap. Sinabi ko sa iyo na sunduin mo siya. Bakit hindi mo siya sinundo? Nagsinungaling ka sa akin, sinabi mo na dinala mo siya dito." Si Alex ay nabigla. Sa pagtingin niya kay Leona, ang labi niya ay nanginig. Gusto niyang tanungin kung kailan niya nadala si Lindsay. Wala siyang maalala na ginawa niya iyon. Pero may itinanong sa kanya at sumagot lang siya ng oo. Isang BMW ang dumating sa quadrangle. Si Shaina, ang bodyguard ni Leona. Tinulungan siya at sinundo papasok sa sasakyan. Bago sumakay si Leona ay tumingin ng masama kay Alex, at pagkatapos ang sasakyan ay umaandar na palayo. Biglang naalala ni Alex ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Mahigit 3 oras na ang nakalipas. Si Leona ay nagpadala sa kanya ng mensahe. "Alex, ako si Leona, ang kapatid ko na si Lindsay, ay gustong pumunta sa party. Pwede bang sunduin mo siya para sa akin? Nasa KFC siya at ito ang kanyang numero." Sa nakitang mensahe ni Alex, siya ay ganap na nagsisisi. Kung nasa kanya lang ang kanyang cellphone, at nakita sa oras ang mensahe, baka si Lindsay ay hindi nakidnap.
Sa pag-iisip tungkol sa kidnapping, naalala niya ang nangyari sa Todd Mountain area, nang sinabi ni Lindsay kay Hunter na siya ay mag-resign. Ngayon si Lindsay ay nagdurusa sa pagkidnap ni Hunter. Si Alex ay balisa, at gustong iligtas si Lindsay mag-isa. Pero hindi niya alam kung nasaan ito. Pero hindi siya pwedeng maghintay at walang gawin. Sinubukan niyang tawagan si Leona, upang tanungin kung ano ang impormasyon na mayroon sa Marvel pero hindi ito sumagot. Inisip niya na si Hunter ay nasa Washington. Tumakbo siya palabas upang hanapin ito. Maghahanap siya sa lahat, bagaman hindi siya umaasa na matatagpuan ito. Mula north hanggang south ay naghanap siya sa mga bar, hotels, at abandoned building. Sinubukan niya tawagan ang number ni Lindsay pero walang sumasagot. Alam niya na mahirap makita ito sa malaking syudad. Nang alas 6 na ng umaga ang kanyang mga hita ay nanghihina. Umupo siya upang magpahinga. Biglang nagring ang kanyang cellphone, ito ang numero ni Lindsay. Mabilis niyang sinagot ito. "Hello Lindsay," wika ni Alex, bagaman ay natatakot siya na baka boses ito ng kidnapper. Pero na-surprise siya at boses ito ni Lindsay. "Hindi ka dapat mag-alala sa akin, maayos lang ako," wika nito. "Okay ka lang, mabuti naman, nasaan ka ngayon, susunduin kita," sabi ni Alex. "Nasa Central Hospital ako." Pagkatapos niyang ibaba, nagmadali si Alex tumawag ng taxi at pumunta agad sa hospital. Nang dumating siya sa kwarto ni Lindsay, nakita niya ito na nakahiga at umiinom ng tubig. Si Leona at ang bodyguard na si Shaina ay nakatayo sa tabi nito. Mayroon din lalaki na masama ang tingin, mga nasa edad 40 taon gulang. Baka ito ang papa ni Lindsay, si Charles Marvel, sa isip ni Alex. Kumatok siya sa pinto upang ipaalam na dumating na siya. At ang lahat ng nasa room ay tumingin sa kanya. Nang makita siya ni Leona, naramdaman nito na ang kanyang galit ay lumala, at malamig na tinanong niya, "Anong ginagawa mo dito?" "Hayaan mo akong makita si Lindsay. At ipapaliwanag ko ang nangyari kahapon," kalmado niyang sagot. "Hindi na. Ako at ang aking papa ay kaya na alagaan si Lindsay. Pwede ka nang bumalik sa university," wika ni Leona. Ayaw niya marinig ang paliwanag nito. Sa pag-iisip na nakidnap si Lindsay dahil sa kanya, hindi siya komportable dito. Sa narinig na mga sinabi nito na pagtataboy sa kanya, wala siyang nagawa kundi malungkot. Iniisip niya na si Leona ay galit talaga at siya ay aalis na lang. Alex, biglang tawag ni Lindsay. "Umupo ka muna sandali sa labas, at pagkatapos ay bumalik ka muli dito." Nakita ni Alex na ito ay medyo nanghihina, pero walang bakas ng galit sa ekspresyon nito. Tumango siya at nakaramdam ng ginhawa. Siya ay naupo sa bangko ng koridor. "Lindsay, sino siya?" wika ng papa nito, na napapaisip. "Kaibigan ko siya," sagot nito. Tumingin siya kay Leona, at sinabi, "Wala siyang kasalanan, huwag mo siyang sisihin. Pero sinabi ko sa kanya kahapon na sunduin ka. Hindi siya nagpunta. At nagsinungaling siya at sinabi na, nasundo ka na niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makikidnap ni Hunter," aktibong wika ni Leona. Si Hunter ay tinanggal ng pamilya Marvel sa trabaho, dahil sa nangyari sa Todd Mountain. Wala siyang financial resources. Wala siyang masisi kundi ang pamilya Marvel. Gusto niyang kidnapin si Lindsay at humingi ng malaking ransom sa pamilya nito. Siya at ang head security section ay nagplano ng pagkidnap dito. At nag-practice sila sa mga nakaraang araw. Pero ang Marvel family ay isa sa top 5 family sa Washington, D.C. Pagkatapos malaman na si Lindsay ay nakidnap, mabilis nilang pinakalat ang puwersa ng kanilang pamilya at kapulisan. Kinaumagahan nahuli nila si Hunter at nailigtas si Lindsay. Si Lindsay ay nakaramdam na pagkakasakit dahil siya ay na-confined sa maliit na kwarto. "Okay, huwag na natin itong pag-usapan pa. Ang lahat ay maayos na," wika ni Mr. Marvel. Tumingin siya kay Lindsay. "Si David Drake ay babalik na mula sa England bukas. Pwede niyo ba siyang sunduin sa airport, kung maayos ang pakiramdam mo?" "Sige," tumango, pero ang kanyang mukha ay namumutla. "Lindsay, sa palagay ko ay dapat na manatili ka dito sa ospital bukas." Wika ni Leona na nakaupo sa tabi niya, na nakasandal sa balikat nito. Si Leona ay sobrang nag-aalala dito. "Ako na ang susando sa kanya, para sa iyo."
Sasabihin ko sa kanya ang iyong sitwasyon, sigurado ako na maiintindihan ka nito. Tumango si Charles at sinabi, mas okay yan para kay Lindsay, dagdag nito. Ingatan mo ang iyong sarili. Ang ama at mga anak ay nag-usap pa ng ilang sandali pero may kailangan pa itong puntahan na business kaya umalis na rin sila. Si Lindsay ay ngumiti kay Leona. Okay na ako, bumalik ka na sa paaralan. Ngumiti si Leona pabalik at sinabi ng pabiro, dahil gusto mo si Alex na makita ka. Sumagot si Lindsay na nahihiya, habang nag-blush. Debbie, nakita ni Alex si Leona nang lumabas sa kwarto, mabilis siyang tumayo. Kahapon ay ipinahawak ko ang aking cellphone sa iba. Hindi ko nakita ang iyong mensahe. Tumingin si Leona ng malamig dito. Hindi na ako hihingi ng tulong sa iyo sa hinaharap. Sasabihin ko sa iyo muli, sa huling pagkakataon, ako si Leona at hindi si Debbie. Pakiusap huwag mong ipasa ang nararamdaman mo kay Debbie sa akin. Pagkatapos noon ay umalis na si Leona kasama ang kanyang bodyguard. Sa pagtingin nito sa galit na itsura, sa isip ni Alex. Pasensya na Debbie, nagawa kitang magalit. Hindi na ako magpupumilit sa hinaharap. Gagamit na lang ako ng ibang paraan. Nang bumalik na si Alex sa room ni Lindsay, nakita niya ito na nakaupo at nakangiti sa kanya. Lumapit siya dito at sinabi na nag-aalala. Pasensya na nakidnap ka. Wala kang kinalaman dito, wika ni Lindsay. At inisip niya ang mga nangyari sa mga nakalipas na araw. Siya nga pala ayaw mo ba makita ang New Year party kahapon? May video sa university website. Buksan mo ito at tingnan, wika ni Alex na tumatawa. Iniyo ko ni Lindsay ang ulo ng marahan. Ayaw ko makita ang New Year party. Ang gusto ko makita ay isang tao. Ang kapatid mo. Ang kanyang performance ay maganda at nanalo siya ng award, wika ni Alex. Yumuko muli si Lindsay at ngumiti. Ayaw kong makita ang kapatid ko, kundi ang taong kumukuha ng para sa akin. Si Alex ay nabigla, naiintindihan niya na siya ang tinutukoy nito. Sa pagtingin niya dito, ang puso niya ay halos matunaw. Huminga siya ng malalim at sinabi, ano ang naroon na gusto mong makita? Isang talunan sa eskinita. Tumingin si Lindsay ng ilang segundo at nagtanong, Alex, alam mo na nakidnap ako kahapon. Ano ang naramdaman mo? Nag-alala ka ba sa akin? O baka natatakot ka na sisihin ka ng kapatid ko? Si Alex ay nabigla at sinabi ng seryoso. Alam ko na nakidnap ka, nabalisa ako. Hinanap kita sa Washington. Sa kapatid mo naman sinisisi niya ako, hindi naman yun inaasahan. Sa narinig na mga salita, si Lindsay ay yumuko at nagsimulang lumabas ang mga luha. Ika-200 na kabanata. Not again. Sa pagtingin sa kalagayan ni Lindsay, si Alex ay nabahala. Nagtataka siya sa malumanay na reaksyon tungo dito, at naging interesado. Pero hindi tungkol sa kanya. Ito ay katulad ni Filippo, Kelly, Rose, at Vivian. Kung sino man ang nakidnap, mararamdaman ko rin ang katulad na reaksyon. Si Alex ay sinubukan na ipaliwanag ang kanyang reaksyon. Tinakpan nito ang kanyang bibig, ng kanyang kamay at sinabi, huwag munang sabihin, alam ko na ang iyong sasabihin. Pwede bang hayaan muna ako sa aking panaginip? Ibinaba ni Lindsay ang kanyang kamay, at tumahimik silang dalawa ng ilang segundo. Si Alex ang unang nagsalita. Lindsay, gusto kita tanungin ng ilang bagay. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang kapatid mo ba ay dumaranas ng amnesia? Hindi siya nakatira sa inyo dati, tama ba? Naramdaman ni Alex na si Debbie ay hindi siya naaalala, dahil siya ay may amnesia. Gusto niyang aminin ito ni Lindsay. Sa pagtingin nito sa kanyang mata. Ang kapatid ko ay nawala ang kanyang alaala, pero siya ay natira sa aming bahay. Kahit na siya ay nasa malayo sa bahay, ay mayroon laging nakasunod sa kanya. Tumingin si Alex sa mata ni Lindsay, at sinubukan musgahan kung siya ay nagsisinungaling sa kanya. Alam ko na iniisip mo pa rin na ang kapatid ko ay ang girlfriend mo na si Debbie. Pero ang masasabi ko lang ay hindi siya, wika ni Lindsay. Tumango si Alex at walang sinabi. Pwede ka bang pumunta upang makita ako bukas? Naramdaman ni Lindsay na balisa ito na babalik sa paaralan, tumango si Alex. Nang sumunod na araw, maagang pumunta si Alex sa hospital at nagdala ng agahan ni Lindsay.
Nandoon siya ng buong araw at na-disappoint dahil hindi pumunta doon si Leona upang makita ang kanyang kapatid. Alex, iiwanan mo na ba ako? Tanong ni Lindsay. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti sa iyo na magpahinga sa hospital, wika ni Alex. Matagal na rin ako nakakulong dito. Medyo maayos na ako. Sa palagay ko ay mas makakabuti kung lalabas ako at mamasyal, wika ni Lindsay. Sa nakita na medyo naka-recover, pumayag si Alex. Pagkatapos nilang umalis sa hospital, nagpunta sila sa amusement park, at bumisita sa museum. Si Lindsay ay naging masaya, habang si Alex ay kasama si Lindsay. Ang flight mula sa New York ay lumapag sa Washington International Airport. Pagkatapos bumaba lahat ng mga pasahero sa eroplano. Dalawang matangkad na lalaki na may magagandang katawan ang lumabas. Sa likod nila may isang binata na nakasuot ng mamahaling asul na damit at black jeans, at top brand casual shoes. Habang naglalakad, ang kanyang matalim na mata ay nakatingin sa kanyang cellphone. Ito ay si David Drake, ang nag-iisang anak. Ang Drake family ay ang top family sa Washington. Ang dalawang bodyguard ay pinangunahan siya sa air bridge. Nang sandaling iyon, isang Bentley car ang huminto sa restricted area, sa arrivals terminal at ang driver ay lumabas sa sasakyan. Kahit na ang major ay hindi pinapayagan mag-park sa spot area na iyon. Pero ang impluwensya ng Drake family ay napakalakas sa Washington, pwede sila kung ano man ang gusto nila. Mr. Drake, sa wakas ay nakabalik ka na mula sa Europe, wika ng driver kay David na nakangiti. Kung hindi ako babalik, sino ang magpapakasal sa akin? Paano na walang nagpunta upang batiin siya ngayong araw? Wala sa mayayamang mga binata sa Washington ang dumating. Nangongolekta ba sila ng paghihiganti? Tanong ng isang bodyguard na si Tom Martin sa driver. Sa nakaraan, tuwing uuwi si David mula sa trip, may mayayaman na sumusundo sa kanya upang i-welcome. Ang driver ay walang idea, kaya hindi siya nag-reply na may namumulang mukha. Hindi ko sinabi ang aking pagbabalik, wika ni David na naiinis kay Tom. Si Tom ay natakot sa pagkainis nito, pasensya na sir, wika nito. Wala pa si Lindsay, tanong ni David. Isa siya sa nakakaalam na babalik ito sa Washington. Hindi ito maganda kung hindi siya pupunta sa airport. Hindi ko pa nakikita si Miss Marvel, wika ng driver. Ang mukha ni David ay nagalit. Nakakahiya, hindi ba siya pumunta, wika ni Tom. Tama, napakayabang niya. Ito lang ang magagawa niya, wika ng bodyguard. Bigla silang nakarinig ng footstep na paparating. Si David ay tumingin sa pinagmula ng tunog. Isang magandang babae ang nakaputing damit ang lumalapit sa kanya. Ang mga mata ni David ay tumingin dito. David, na late ako. Ang magandang babae ay si Leona. Sa hospital, nagpresente siya na siya ang susundo kay David para sa kanya. Ang mga mata ni David ay sinuri ang mukha ni Leona. Wala siyang nakikitang iba o naririnig na tunog. Iniisip niya na mas maganda pa siya sa isang fairy tale princess. Sir, kinalabit ni Tom ang kanyang kamay, at bago nakabalik sa kanyang sarili. Si Leona ay ngumiti at sinabi, ako ay kapatid ni Lindsay. Si David ay napaisip. Hindi pa niya naririnig ang kahit ano tungkol sa kapatid ni Lindsay. Ang kapatid ko ay may sakit, sinabi niya na sunduin kita ngayon. David, hindi ka naman galit sa kapatid ko. Wika ni Leona, habang si David ay nakatingin pa rin. Hindi ako galit. Ano ang nangyari sa kanya? Siya nga pala, ano ang pangalan mo? Tanong ni David na nakangiti. Sinabi ng kapatid niya, si David ay nakapunta na sa bahay nila, paanong hindi nito alam ang kanyang pangalan? Baka matagal na siya nag-abroad, kaya nakalimutan na. Sinabi niya, ang pangalan ko ay Leona. Leona, magandang pangalan, wika nito na nakangiti. Maraming salamat sa pagsundo mo sa akin ngayong araw. Bilang pasasalamat, gusto mo bang sumama sa akin, para mag-dinner? Sa totoo lang, sa isip ni Leona sa pag-iimbite nito ay hindi tama, isa pa kapatid nito si Lindsay. Hindi maganda at awkward tingnan, na kasama niya maghapunan kasama ang mapapang asawa ng kanyang kapatid. Inimbitahan siya ni David, at hindi niya gusto ito ipahiya. Pwede na kayong umalis, si Tom lang ang susunod sa akin. Sinabi niya kay Leona na sumama sa kanya sa labas ng airport, si Tom ay sumunod sa kanila. Ang driver at ibang bodyguard ay napatingin.
Nagtatrabaho na sila kay David ng maraming taon, at hindi pa nila ito nakitang naging magalang at maamo kanino man. Nang makita nila na tumingin si David kay Leona, inisip nila na hindi niya gusto ito. Ito ay isang imposibleng sitwasyon, si David ay engaged na kay Miss Lindsay, at ang kanyang kapatid ay sasabihin ang tungkol dito. Ang awkward. Si David ay ipinahatid sa driver at bodyguard ang kanyang mga bagahe. Dumidilim na. Si Alex at Lindsay ay dumating sa snacks area malapit sa ilog. Huminto tayo, dadalihin kita sa barbecue. Si Alex at Lindsay ay umupo sa barbecue stall. Si Alex ay nag-order ng hotdog, burger at chicken wings. Na hindi magtatagal ay dadalihin na sa kanilang lamesa. Pagkatapos maglakad ng matagal, si Alex ay nagutom, at sinimulan kainin ang mga pagkain sa kanyang harapan. Si Lindsay ay nakaupo sa tabi niya at may hawak na hotdog. Kumagat siya ng isa at tumingin kay Alex ng tahimik. Hindi ka pa ba nakakain ng ganito? Hindi nakapagtataka, mula ka sa Marvel family. Mamahalin ang mga kinakain mo, dapat ay hindi kita dinala dito, wika ni Alex. Hindi dahil sa hindi pa ako nakakakain nito, wika niya na nakangiti. Iniisip ko na kung ako ay naging isang ordinaryo, at hindi naging Marvel. Para makapunta ako dito araw-araw upang kumain ng barbecue, kasama ka. Sumagot si Alex na nakangiti at sinabi, bakit hindi ka pwedeng magkaroon ng barbecue kung ikaw ay isang Marvel? Kung gusto mong kumain, pwede mo akong tawagan, at sasamahan kita. Sa hinaharap, natatakot ako na baka wala ng maraming pagkakataon. Sa palagay ko ay kailangan kong mag-inom ngayong gabi. Alex, masaya ako na uminom kasama mo. Makipag-toast ka sa akin. Itinaas ni Lindsay ang kanyang baso at nag-toast sila ni Alex, at uminom. Abala sila sa pagkain, nang may ilan mga tao ang lumapit sa kanila. Si Alex at Lindsay ay nagtinginan sa isa't isa. 4 na mukhang sanggano ang lumapit sa kanila. Nang makaupo na sila, umarte ang mga ito na parang sa kanila ang pagkain, at nagsimulang kumain. Si Lindsay ay nagbigay ng pag-aalala na tingin kay Alex, tinapik naman ni Alex ito sa likod, na ibig sabihin ay huwag matakot. Buddy, medyo nagipit ako, bigyan mo ako ng pera, wika ng lalaking may dilaw na buhok kay Alex, habang kumakain ng chicken wings. Sa palagay mo ay mayaman ako, wika ni Alex na nagbibiro. Sigurado na hindi, pero ang babaeng kasama mo ay isang mayaman, wika ng siga at tumingin kay Lindsay. Matagal ka naming sinusundan sa paligid ng amusement park. Napaka mapagbigay mo, ngayon ay bigyan mo kami ng pera, dahil may ilang gastusin kami na kailangan asikasuhin. Kumuha si Lindsay ng $300 sa kanyang wallet at iniabot sa mga ito. Gusto na niyang umalis ang mga ito sa lalong madaling panahon. Kinuha niya ito at sinabi $300 lang, at inilagay sa kanyang pitaka. Sa September 15 ang pangalawang anak ng Marvel ay papakasalan na si Drake Boy. Ang mga pulis ay magiging istrikto. Sa ilang buwan, kaming mga punk ay hindi makakalabas upang makakolekta ng protection fee. Kaya ngayon habang ang mga pulis ay relax, kailangan na namin makakuha ng maraming pera. Ang pangalawang anak ng Marvel ay magpapakasal na sa Drake family, at ito ay si Lindsay. Si Alex ay nabigla at nagtanong, totoo ba iyon? Wala talaga akong alam dito, wala na akong masasabi pa sa iyo. Ang Drake family ay top family sa Washington, D.C. At may crush siya kay Miss Marvel. Ang kasal na ito ay isang malaking event. Ang pulis ay lalabas ng buong puwersa, upang panatilihin ang kaayusan sa syudad. Hindi kami pwedeng magtrabaho, kapag maraming pulis, alam mo na. Miss Beautiful, kung bibigyan mo kami ng $3,000, hindi ka na namin guguluhin pa. Wika ni Lucas kay Lindsay. Gustong bigyan ni Lindsay ng pera ang mga ito, pero hinawakan ni Alex ang bag nito. Binigyan mo na sila ng 300, kapag binigyan mo uli sila ng 3,000, hihingi uli iyan ng 30,000 o mahigit pa. Umalis na tayo. Hinila ni Alex si Lindsay at nang aalis na sila. Hindi mo kami sineryoso, tama. Binasag ni Lucas ang bote ng beer, at tumayo ang 4 at pinalibutan sila. Ano ang ginagawa nyo? Tatawag ako ng pulis. Hinila ni Alex si Lindsay papunta sa kanyang likuran, at tumingin sa mga lalaki. Babasagin ko muna ang bibig mo bago ka makatawag ng pulis. Walang takat na sinabi ni Lucas, habang tumingin kay Lindsay mula taas hanggang pababa.
Isang demonyong tingin ang nakita sa mata nito. Mga pre, ang babaeng ito ay sexy. Bugbugin muna natin ang lalaki, at dalhin natin ang babae sa hotel upang magsaya. Pasayahin natin ang babae, upang siya na mismo magbigay ng kanyang pera at cards. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.